Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapuntos, at sa pagkakataong ito may tatalakayin po tayo na magandang issue. Ito po ay patungkol po doon sa sanggol, no? Kasi may mga katuruan kasi ang mga protestante na ang sanggol ay ay hindi daw tama na ito'y pabinyagan, no? Ito'y pabinyagan dahil dapat daw malaki na. Pero wala namang sinasabi sa Biblia na bawal pabinyagan ang mga sanggol. Pangalawa, ang tanong dito is ilang araw, no? Buhat ng isilang ang sanggol, ilang araw siya pwede bautismuhan, o ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon? Yan ang tanong ni Ruel Sabanal sa Punto por Punto. Kaya ating pakinggan kung paano yan sagutin ng grupo. Okay, no? So sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. So, move naman tayo sa next naman na magtatanong naman, itong si Ruel Sabanal. Ruel Sabanal, good evening. Hello bro, mayong gabi mga kapuntos. Yes, good evening. Bro, ay tanong lang ako. Go Bro, ahead. kapag manganak ng babae, ilang days ba mabunyagan ng bata or weeks? Brother Angel. Hello po. Actually sa turo po ng simbahan, dapat po talaga may parallelism yan sa Biblia po, yung sa pagtutuli. Dapat talaga po yan at least 1 week o 8 days pabinyagan na. So yun ang talagang turo ng simbahan sa atin, no? Kaya lang yung iba for economic reason, yung sa pera pinaganda, but ang bata pagka talagang pagkasilang po niyan at least 1 week or 8 days, kagaya ng pagtutuli nung kay Jesus Christ, 8 days din, no? So yun ang turo sa atin binasa ko sa ano natin, sa turo ng simbahan na pag-research ko kung kailan ba talaga bibinyagan. Ang sabi sa Catholic teachings natin is at least pagkatapos pagka at least mga 8 to 10 days kailangan talaga pabinyagan na po. Kaya lang, for economic reason, yung iba, ayaw lang. Yun lang po. Maraming salamat. Okay bro. Follow up? Okay lang bro, kung anong sakramenta lang ilagay sa bata bro? Sacramental, ilalagay sa bata? Ano sa Yung mga, religious, Kahit anong sacramental, swag lang yung pula, itim, puti na pang anti-buyag daw. Hindi yun. Basta wag lang yung anti-buyag. Ano lang, mas maganda sacramental talaga. Ano kaya maganda sa ilalagay? Basta sacramentals blessed by the priest. Yun. yung brown scapular bro. Pwede ka rin pagawa nung maliit lang na parang tali, tapos lagyan ng maliit na Benedictine medal. Di kaya palibutan ng 4 na Benedictine medal kung gusto mo, ilang Benedictine medal, yung maliliit na Benedictine medal, pa-bless ng, wait lang, please wag po tumawag. Wag po tumawag pag nagla-live. Yan, oh. So, ang gagawin mo is, lagyan mo lang nung maliit na tali, lagyan na Benedictine medal, pa-bless mo yun sa, yun ang maganda na ipasuot sa bata kaysa doon sa anti-buyag. Kasi kung magkataon, yung gagawa ng masama mas makapangyarihan doon sa naglagay ng orasyon doon sa anti-buyag, tatablan pa rin yung bata. Pero kapag sakramentas, hindi tatalab yun. Brother Ruel Sabanal? Okay bro. Ning pangalawang tanong bro,
Akong asawa bro, hilig man gud siya pamalit og mga okay. Pan bro, unsaon pag kuan na po, pag naay mga kursa na nga mga kuan ba? Or wa ta kabaluan ang mga okay sa gikan. Unsaon na bro pag kuan bro? Paano na hindi malaman na yung ano? Okay, teka, hanapin ko muna si Brother Edgar dito sa ano ha. Kasi meron kaming na pasyente rito na ano na ayun, dagdag ko Brother Edgar. Meron kaming pasyente rito na infested yung damit. Brother Edgar, paano nga natuklasan yung damit niya Brother Edgar na infested, Brother Edgar? Paki-unmute. Bro. Oh. Paano nga Anong natuklas? prayer natin dyan bro? Paano nga natuklasan na infested yung damit? Yung ano, yung lahat ng ano ginawa ni Father yung mga ayun, yung mga doorway sa kaniya, no? Kasi palagi na nagre-react. So lahat na ginawa natin, pero parang mayroon pang ano ngayon, ang kaniyang damit na laging sinusuot niya papuntang albularyo, kasi pag ano, magbulong-bulong yung albularyo sa katawan niya, kasama ang kanyang damit. So naging infested yung ano, na contaminated yung ano, yung mga damit niya. So sinabi ni Father, kasi parang may harassment talaga pag naisuot niya yung mga damit niya. So inilang niya yung mga damit, tapos parang nga magharas niya. Yun yung mga damit niya ay sinunog at i-break ito ni Father yung consecration. I-break ni Father at yun sinunog sa harapan niya. Ngayon wala na siya nag-react. Yung damit niya na nabili sa yung okay. Anong problema niya? Nabili sa okay? O hilig siya pamalit mga okay ba unya wa may kabalog. Mayroong consecration, mayroong ano? Unsay mayroong pray nato na bro before niya suoton. Kanang gipamalit nga sa gikas okay. Pwede ka yung consecration i-break mo. Kung mayroon, gamitin mo yung pahina synthesize ng Father Sikia. Synthesize. Synthesize. So yun lang, balikin mo atong business at maglagay ka ng holy water. Sa damit. Huwag mo sunugin. Okay bro. Isusuot mo. Wag ka lang masuot kung sunugin. Okay So bro. yun lang, brother. Okay na ba yan, Brother Rowel? May follow up ka? Sige, go ahead. Follow up. Bro, kapag kumain ka ba sa kalenderya tapos yung kinainan mo nga kalenderya may naniwala sa mga pangswerte or may nakita kang kuan ganing katong mouse gani bro iri nga magkuan yang kamot. Para sa feng shui. Pungsoy ba? May-ari naniwala ng ganyan. Ano bang i-pray natin sa pagkain bro nga mawala yung course niyan? Okay, bigyan natin kay Brother Tata ang pagsagot. Brother Tata? Brother Rindel na lang, brother dyan doon. Nandiyan naman si Brother Rindel. Hindi, Brother Wendell. Okay naman si Brad Tata. Okay, sa lahat nating gawin, lalo na kung
kahit wala tayong nakita na pusang nagkaway-kaway sa kanyang kamay, dapat talaga kailangan natin i-break ang consecration bago ang bless us, O Lord. Dahil di natin alam yung mga pagkaing umabot sa ating plato, baka meron talagang mga isinagawang occult, lalo na sa pagtanim ng bigas, no? O kaya ang mga isda, dahil nalaman ko dyan mismo sa Boholo, noong nagbigay ako ng recollection, doon ko nalaman na bago sila pumunta sa laod, meron pala silang seremonyas para makapanghuli ng marami. At kaya naputol na yon. Pero so diyan na-realize na di natin alam talaga yung mga isda na dumating kahit sa karinderya, kung ang mga nanghuli may isinagawang mga occult ritual, magiging contamination. Kaya para masiguro, break the consecration. Anong prayer bro sa pag-break yung nasa Father's Key nga kwan? Wala. In the name of Jesus, I break the consecration of these foods. Tatlong bisis. In the name of Jesus, I break the consecration of these foods. In the name of Jesus, I break the consecration of these foods. Na ikuman uli evil spirits associated with this consecration, depart right now and never return. Pwede mong binisayon para sa mga yawa nga di kasabot og English. Salamat bro. Sige. Bro Tata, thank you. Bro Jando. Okay, thank you, Brother Ruel Thank you, Sabanal. Maraming salamat po. At sunod na po tayo sa isa naman na magtatanong naman, si Banggis Reynan. Banggis Reynan, good evening. Good evening, Bro Jando. Good evening. May isang tanong na ako, bro. Yes, anong tanong? Kasi bro, may karugtong po na ito sa tanong ni Ruel Sabanal. Kasi bro, may dito, may holy water na bigay sa akin ng kapatid kong malapit na maging pare ba. Pwede ba itong pang halimbawa magluto kasi nga i-break ang consecration. Pwede ba itong patakan ng kahit kunting tulo lang ng holy water? Pag magluto bro ba na ulam, may holy water kasi dito, pwede ba itong gamitin? Pwede. Mas masarap nga yan ang gamitin eh. Okay lang ito bro. Yes. Pwede rin yung asin, yung rock salt, wag lang yung iodized rock salt, 'di ba? Dati yung hindi pa uso ang iodized salt, pero namang asin na ginagamit pang prito ng isda. Yun, pwede rin yun. Pwede gamitin din yun. May santalana, ito santalana bro, saan to maganda gamitin? May binigay din sa akin kapatid ko eh. Pwede rin. Okay bro, salamat bro. Okay, so move tayo naman. Okay na ba yan, Brother Banggis? Okay na yun bro, yun lang bro, salamat. Okay, thank you, Brother Banggis. So move naman tayo. Isa naman tatanong naman si Maria Luebke. Ate Maria Luebke. Salamat bro. Good afternoon sa tanan. Mayroon akong tanong kasi ganito yun. Yung bayaw ng kapatid ko, malubha kasi tapos gusto nila santalanahan. Ano bang santalanahan sa Tagalog bro? Ano ba sa Tagalog santalana? Anointing of the sick. Mauna ba na siya? Banal na langis, yun. Kaso lang nasa isolation man good kaya kasi siya kaya di pwedeng pumasok yung pare. Okay, tanungin natin si Brother Windel dyan. Brother Windel. Yan ang problema kung nasa isolation siya, hindi makapasok ang pare. No?
Yun, problema talaga yan. Pero kung maabot niyo ang message, paulit-ulit niyo na dapat magsagawa siya ng paulit-ulit din na act of contrition prayer. Act of contrition. Tapos yung, kahit hindi na lang siya santalanahan, Bro Wendell? Pero mas mabuti talaga na masantalanahan siya kung sakali na hindi na siya ma-isolate. Pero nasa ospital pa kasi siya, Bro. Oo, so kung Pwede ba kung matindi talaga ang kanyang sakit, dapat bago siya nadala sa ospital, una siyang dinala sa pari. Yun ang dapat, no? Pero hintayin na lang na di na siya ma-isolate at magsagawa na lang ng act of contrition. Act of contrition. Okay. Akala ko, Bro, pwedeng gawin ng asawa niya 'yun. Kaso lang yung asawa kasi hindi nagsisimba. Magsisimba kung alam mo yung binyag, patay at saka yung ganyang klase ba, kaya tinatanong ko. Dapat pati na yung asawa magsagawa ng sacrament of confession, reconciliation. No, dapat talaga, pero bago niyan, dapat na makatekay siya sa halaga nitong sakramentong ito. Okay. Follow up, Bro. Ang ipapa ko ba followers ninyo, tapos pag nagpa-blessing ng sacrament, nagpapa-bless yan ng holy water tapos at saka holy olive oil. Tapos kasi pinamimigay niya sa kung mayroon kaming kapitbahay na nasugatan, bibigyan niya ng holy water, sabihin, pahiran mo nito. Pwede ba 'yun, Bro? Una, dapat talaga na makatikais ang bawat isa na gumagamit, dahil kung hindi nila alam ang halaga nitong sacramental, ay para lang itong magiging occult paraphernalias na walang pagkakaiba, no, sa mga lana ng albularyo. Dapat talaga na makatikay sila, dahil ang sacramental natin, holy oil, holy water, napaka-epektibo ito sa 3 kondisyon: proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yun po. Kaya kung ibigay lang ito, ang problema, tulad sa may nangyari dito na binigyan ng exorcise oil, pero yung nakatanggap, palagi palang sumangguni ng albularyo pag may sakit, punta agad sa albularyo. Nang tinanggap niya at nilagyan niya ang kanyang noo, abay parang mabiak sa sakit umano dahil sa contamination sa paglapit niya sa albularyo. Ayan, Bro, salamat. Nakikinig ngayon yung papa ko, sana hindi na niya gawin. Okay, yun. Maganda. Pwede man na gawin niya, pero dapat na makatikais talaga natin. Bilang Katoliko, meron tayong obligasyon upang pangaralan natin ang mga kasama nating mga Katoliko. Tingnan natin ang ibang sekta. Kahit hindi sila totoo, pero mahilig talaga silang mangaral kahit hindi totoo. Kaya merong mga Katoliko na kulang ang paniniwala sa pananampalataya, kulang ang kaalaman, madaling matangay dahil nangaral ang mga hindi totoo. Yun ang kulang natin. Okay. Yun lang. Salamat po. Okay, thank you, Ate Maria Luebke. Sunod naman natin, ito namang si Oppo A71. Oppo A71, good evening. Hello bro, good evening po. Specialist. Okay, go ahead bro.
ko lang bro, itong pansin ko sa sarili ko, baka na kapag umaatin ako religious gathering, yung may magtatanong at sasagot tayo. May napansin ko, sobra talaga akong kabado at para bang tingnan ko sa iba yung mga kasama ko ay para ba nakainom yung mamumula at sobrang kabado yung parang sikip ang ulo ko po. Sasakit na at mamumula yung mata ko. Ano ba yung ganito bro? Normal reaksyon na kato? Okay, so yun ang tanong niya. Pakisagot mo na yung tanong niya, Brother Tata. Okay, hindi po dahil may hagong Brother Jando, ano yun? Yung tanong niya, pag mag-attend siya ng mga religious gathering, Opo. diyan may reaction po kayo, yung mamumula ang mata? Hindi, yung sa sobrang feeling ko, Sobra, umiinit yung katawan ko at sasakit yung ulo, yung mamumula ang muka at pati na rin yung mata ko, mamumula rin. At yung titingnan at mangyari lang yun pag mag-attend kayo ng religious gathering. Diyan ba? oo. Yan, napansin ko. Dahil Ilang beses yun? Baka na lang. Ilang beses yun? O kadalasan ba? Pag may religious gathering, yun ang reaction mo? hindi naman talaga ako, hindi pa naman ako, yung inaalala ko ay malapit na ako mag-seminar yung sa pagka-lay minister at naalala ko yung naramdaman ko kapag ganyan. Paano ba yun? So siguro brother, kailangan siguro magkumpisal ka ng general confession. Baka wala kayo sa state of grace. Kailan po bang last mong magkumpisal? Last month? Last month. O ibig sabihin bago pa. Brother Andre. Pero yung general confession lang brother. Yung general confession. Mas epektibo yun. Yung ilista yung mga kasalanan mo para hindi mo malimutan sa harap ng pare. General confession. Yun, kung kadalasan pag mag-attend kayo ng religious gathering yun ang reaction mo at saka magpa-check up po kayo. Baka scientific yung may diferensya sa yung katawan mo sa scientific na yun lang. Pero mas maganda, yun lang payo ko. Mas kayo mag-general confession, hindi lang yung kailan. Yung mag-examine kayo sa 10 commandments at sa yung 7 capital sin, yun ang batayan mo sa lista mo sa lahat ng mga sala sa general confession. Yung 10 commandments at yung sa 7 capital sin. Okay. Look at this. Okay. Brother Andre? Hindi ba si Brother Andre? Yes, bro. Ikaw muna take over bro. Patulugin ko muna si Michael. Sige. Okay, so okay na yun nagtanong? No? So, bigay natin kay sino bang sunod? Si Opo. So, Opo 71 ba yung nagtanong kanina? Yes bro. Siya ang nagtanong. Si Frankly Sardina, bro. Paki-unmute. At mas maigi kung may cam, paki-open. Hello bro, magandang gabi po. Oy bro, magandang gabi rin. Long time no here. Meron sana akong tanong bro based sa experience ko bro kasi yung laging tinatabayan ko na bahay dun sa pinapasukan ng auntie ko. Ang dami ng yung marami nang namatay doon ba haya ba? Tapos na-experience ko, nagiga ako doon sa sopa. Nung nagiga ako sa sopa, ang bigat ng katawan ko at saka sumakit ang buong ulo ko parang ang bigat-bigat talaga. Tapos sabi ko, ano ito? Kaya lumipat ako ng matulugan ko kasi gusto ko kasi mag-rest ng tanghali. So naglipat ako ng ibang matulugan. Tapos
Habang natutulog ako, sabi ko, sakit talaga ng ulo ko. Maya-maya, nung nakagising ko pa rin ako mapakali, nag-prayer for protection ako, yung wala ko ba, nakita ko lang din doon sa Padisikia. Tapos, nung pagkatapos nun, meron kasi ako dala, every time nagdala kasi ako ng oil, yung blessed oil, sacrament. Tapos nag-ikot, lagyan ko yung ulo ko, tapos gano'n. Maya-maya bro, nawala yung sakit ng ulo ko. Ano ba yung bro? Infested ba yung area doon? Yung ang dami naghihaya. Yun lang tanong ko. Infested ba yung area na yun? Bago ko ibigay kay Bro Wendy, long time ba na yun? Hindi ka puyat? Hindi po bro. Hindi naman. Okay. So Hindi Bro Wendell, yun ang tanong Bro Wendell, kung yun bang lugar rin, infested ba yun? Bro Wendell? Okay, una, malaking posibilidad na may infestation. Ikalawa, malaki ding posibilidad na merong unang level ka ng psychic ability. Dahil yung unang level ng psychic ability, may naramdaman. Pag Yes, makapasok bro. sa bahay na infested, parang may naramdaman. Yun po Yes, ang bro. pahayag ni Father Winston Cabading, no? Tungkol sa infestation. Sandali, nanap ko yung pahayag niya. Sa susunod na lang siguro. Nauna natin yung pinakinggan. Yun. Yung unang level, may naramdaman. Pag makapasok o makapunta sa infestation, yun po yung unang level. Yung ikalawang level, may nakita na. Yung may naramdaman, part sa kaniyang level, parang may nakitang shadowng dumadaan. Yon, minsan. Mag-ingat din. So, kung yon ang naramdaman mo, nasa unang level na ng tinatawag na psychic ability. Ang ikalawang level ng psychic ability, na makita na talaga niya yung tao. No? At ang ikatlong level, yung makausap na. Yun ang the highest level. Yes, bro. Okay, bro. Talaga, sumakit talaga yung ulo ko. Tapos nung umalis ako, tapos nung nakita ko sa Facebook is nag-pray ako ng pray for protection. Then meron akong dala-dala blessed oil, and then yung blessed na holy water. Ayun, i-consecrate ko yung sarili ko na para maproteksyonan. Pero pagka maya-maya wala na. Pero ang bigat talaga doon sa pagpasok ko pa lang, yung paghiga ko doon sa yung area na yun kung saan inahaya yung patay. Ang labad, sakit ang ulo ko. Sakit talaga. Mabigat ang katawan ko. So yun lang talaga bro. Salamat kay bro. Salamat sa... Kapatid, yung nakapasok ka sa office, wala ka bang naramdaman? Yung na-feel ko bro, nilalamig ako bro. Yung pumasok ka sa office. Opo. Okay. So, hindi ko maintindihan yung feeling ko. Parang gusto ko nga sana hindi magpasok doon, pero nandun na kasi ba. Yung feeling ko lang, yung parang bigat. baka ano lang yun bro, baka psychological ba? Di ba, minsan ganyan tayo. Pero yung mga background kasi niya, no, na-interview ko na siya, dapat makipagkita ka nila ni Father Romanos, kapatid. Busy lagi siya busy bro. Oo, Hindi ko tama. makakuha. Dami din siyang mga inaasikaso. Pero siya ang mas malapit siguro sa inyo, no? Oo. Siya talagang pinakamalapit. Pero nagka-tiyempo na, pero may time Yes, kayo, pwede kayo mabalik din sa office. sige bro. Salamat bro sa offer. Sige Okay. bro, magkita tayo uli. Phone po ulit. Okay. Salamat, kapatid. At punta na tayo sa next questioner na. Si Mon. Mon, kapatid, paki-unmute at kung may camera, paki-open. Salamat.
Hello, magandang araw po sa lahat. Naririnig po ninyo ako? Yes, kapatid. Okay, Go ahead. so magandang araw po at saka magandang gabi po sa lahat po ng subaybay po ng punto por punto. Isa po akong Katoliko, meron po akong 3 tanong. Yung pong una po ay tungkol po sa sacramentals. Alam ko po na po pwede pong ipa-bless yung pong mineral water. Ang tanong ko po, pwede din po bang ipa-bless yung distilled water at saka purified water? Bro Wendell? Okay, yes, pwede kapatid, pwede. Pwede din gawing exercise water sa blessing yung naturang mga tubig. Ang di pwede kasi sa blessing ng sacramental, halimbawa yung rock salt, kailangan yung rock salt. Pero pag iodized salt, di pwede. Okay po. Okay po. Ito po yung pangalawang tanong ko po, Brother Wendell. Pagka po ba nagdadasal po si Father Darwin at bineblesan po yung mga sacramentals, kinakailangan din po ba natin na makipagdasal din po sa kanya habang bineblesan po yung mga sacramentals o pwede po siya na lang po ang mag-bless noon nang hindi tayo nagpa-participate sa pagdadasal ng sacramental? Ang pagbasa sa tinatawag na formula of blessing, sa kanya lang yan. Maliban lang yan sa mga parts na meron tayong, kailangan tayong sumagot amin. No? May mga parts dyan na kailangan ang lay magkasagot. Pero merong yung kabuuan, halos kabuuan na formula sa ordin minister lang, ang pari lang nang gumagawa niyan. Pero pag sinabi niya na yung tubig mo, lagyan mo ng holy water, dapat lagyan, kapatid. Okay po, salamat po. Ito na lang po yung last ko pong tanong. Pagka po ba ang tao namatay, malalaman po ba niya sa kabilang buhay kung sino po yung mga tao na nagdasal sa kanya at saka mga tumulong sa kanya ng palihim habang nabubuhay pa siya? So kung may tao bang namatay, alam ba nung namatay na tao kung sino yung nagdasal sa kanya? Yun ba yun? Apo, kung halimbawa, mamamatay ako ngayon. Pag namatay ba, sample lang po, halimbawa, sample, di mamamatay ako, di sa kabilang buhay, malalaman ko ba kung sino yung mga taong tumulong sa akin ng palihim habang nabubuhay ako at saka yung mga taong nagdasal sa akin habang nabubuhay ako ng palihim, secretly? So you mean palihim? Apo, yung palihim, para po secret, halimbawa. Okay, ang sagot natin dyan kapatid, nasa unang Korinto, no? 4, ito ang sabi ni San Pablo, no? Ang maglalahad ng lahat ng mga tinago ang Panginoong Jesucristo lang. So ito yung, kasi ang sa tanong mo about sa lihim, no? So dito natin basahin sa pahayag ni San Pablo. 1 Corinthians 4:4, no? Gamit ko dito ay ang Biblia. First Corinthians, sakit lang. Wala kasi dyan do 1 Corinthians 4 verse 4. So itong nakasulat, no? Sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Sa 5, kaya nga, wag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. So, yun ang sabi ni San Pablo. Ang tanong mo kasi about sa lihim. So, ang maghahayag daw noon ang ating Panginoong Jesucristo pagdating niya. Okay. So bali sa afterlife, hindi ka aware kung sino yung mga tumulong sa iyo nung nabubuhay ka at saka yung mga nanalangin sa iyo. Tama po ba?
Maaring malalaman mo kung ipapahayag ng Diyos, pero yung what I mean is yung totality of ano ba? Yung ano talaga yung mga lihim na kailangan ibunyag or ibunyag sa ano na yun, pagdating ng Panginoon na yun, na ibubunyag lahat, sabi ni San Pablo, ang mga nalilihi, ang mga nakalihim. Pero kung some ano siguro, no, some matter na baka ipahayag sa iyo ng Diyos, pwede siguro din. Hindi ko lang ako sigurado, Bro Wendell. Kapatid, ang mga kaluluwa, no, they are not bound by time and space. At ikalawa, di natin makalimutan the 12 articles of Christian faith. Ano po yung 12 articles? Nandyan sa Apostles' Creed, ang 12 articles of Christian faith, ang communion with saints. Ano po yung communion with saints? May kaugnayan tayo. Yung church militant, tayong nasa lupa. Yung church of suffering, yung nasa purgatorio. Yung church of triumphant, yung nasa langit. Tayo'y merong kaugnayan sa isa't isa. No? At kung sakali, batay sa ating aral, kung sakali tayo'y nanalangin para sa mga kaluluwa na nasa purgatorio, pag sila'y mapunta na sa langit, sa James chapter 5 verse 20, dahil sa communion of saints, may epekto din. Pwede po bang mabasa yung James 5:20? James 5:20. Basahin muna natin, no? Santiago ba yung James, bro? Nalimutan. Minsan, makakalimutan na ako. 20, ito ang sabi. Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Meron talagang communion, no? Pag meron tayong madala sa kabutihan, yun makapagligtas ng kaluluwa. At tayo'y iilaw umano sa kabanalan. At yung mga kaluluwa na nasa purgatorio, nasa pamamagitan ng ating mortification, prayer, and sacrifice, kung sila'y nasa langit, sila din ay magiging bahagi para manalangin para sa atin, kapatid. Dahil yun po ang tinatawag na communion with saints. Yun. Kapatid? Okay po, marami pong salamat sa punto por punto. May suggestion lang po ako na sana po gumawa po kayo nung frame sa Facebook po na punto por punto para yun po in such a way parang isa na rin pong evangelization yon para doon po sa ating mga kaibigan po na ka-friend po natin sa mga Facebook. Salamat po sa lahat. Sa punto por punto, more power and God bless us all. Salamat po. Salamat din sa mga kapatid, no, sa iyong advice. Ating namin mga Jando. Anong frame yun? Yun ba yung frame na gaya na ginawa ni Brother Lim? May ginawa kasi si Brother Lim, di ba, na frame? Narinig ako? Yes, bro. Oo. Baka off na siya, bro. Okay. May ginawa. Ang sabi niya, bro, gawa daw tayo ng frame para daw sa mga kaibigan niya, para ma-share niya. Frame, gaya nung sa sa yung bilog. Yun ba yun? I don't know what yung identity siguro, Brad Jando, sa yung natin ulit si Brother Mon, pwede ba unmute mo ulit? Opo, hello po, narinig niyo po ako? Yes. Tama po, yun po yung sinasabi niyo po, yung po para pong nakabilog. May ginawa na si niyan, si Brother Lim. Brother Lim, Brother Lim, bigay ka ng info. Hello, Brother Philip John?
Ayan no, si Philip Jan no, pasalita. Brother Philip Jan, masalita ka, Brother Philip Jan. Saan dyan? Philip John Lim. Di nyo nakikita si Philip John Lim? Pakita ko sa ano. Ayan, nakita nyo screen ko? Yan po, yan po. Ayan no, gumawa si Brother Philip John Lim ng frame. Kung gusto mo magkaroon ng ganyang frame, kontakin mo si Brother Philip John kung saan niya sinave. Yan ba ibig mo sabihin, Brother Mon? Hello? Ang point siguro niya, Bro Jando, yung official talaga nasa punto por punto na ano na logo. Kasi hindi ako gumagawa ng ganito. Kasi baka kasi yung mga kalaban natin sa pananampalataya gumamit ng punto por punto, magkunwaring kasamahan natin. Tapos gagawa ng kabulastugan, tayo pa yung magmukhang ano. Tinan mo, punto por punto yan. Gagawa ng kasamaan. Kung si Padre Darwin nga, ginagawan nga ng fake account para lang kunwari naka-chat, naka-video call, nakatawag. Yan pa kaya hindi gagawin. No, mahirap. Hindi ako gumagawa ng official. Inahayaan ko lang si Brother Lim gumawa. Kung gusto nyong sumunod sa ginagawa niya, di sumunod kayo. Pero, sabi natin official, hindi ako gagawa dahil baka gamitin yan ng kalaban pangontra sa atin. Gagawa ng mga kabulastugan sa Facebook, tapos mapagkakamalan punto por punto yan. Kaya papaalam ko na lang na hindi po, Brother Mon. Okay ba yung Brother Mon? Tama po, naintindihan ko po kayo. Tama po, naintindihan ko rin po yung punto ninyo. Salamat po sa at least po merong aware na po ako na meron pong punto por punto po na ginawa po si Brother Lim. Okay, thank you Brother Mon. Maraming salamat sa iyo, Brother Mon. So, move na po tayo sa next. Ang tatanong naman si Diselma. Hello, Brother Diselma. Ma'am Diselma ba to? Diselma, hello? Selma. Hello, yun. Jando. Ma'am, okay, thank you. Wag lang, ma'am. Ay, ate. Ayun. Ate, yan. Yan. Jando, nagtanong na ako noon pero i-clarify ko lang kasi nagpadugo nga kami noon ng bahay namin, ng dugo ng manok. Ano po ba yung exact page ba ng break of consecration ba yon? Yung exact page ya para hindi malito yung Paris Press namin pag exact page ng break, seals, and consecrations. Yes. Yun ay nasa page 62. Ay, 62. Okay. Sa akin, 76. Kita mo, iba-iba. Yun pala pabasa ko sa Paris Press namin, mali pala ito. 62 pala. Ito yung ginagamit nyo? Para si Kia? Yes, bro. Yan ang in-order ko. Okay. Yung itim. Ito itim. So, page 62. 62. Hindi pala. Fair protection na nabuksan ko. Mali. Sige, erase. Nilista ko Mali pala. Ito yung 76. Tama. 76. Oo. Ako yung nagkamali ng... Tapos yung bro, yung deliverance prayer, anong page ba yon? Deliverance prayer, nasa yun? Page 81. Hindi 80? 80, andun yung instruction sa 80. Pero ang prayer nasa 81. 81. So, yan ang bro, ang babasahin ng Paris Press, yung break of consecration, tapos break curses, break curses and spells, prayer to break unholy ties, deliverance 1. Oo, yun sa deliverance 1. Oo. Tapos, yun lang, tapos blessing na. Ng house. Yun Blessing na. Pero bro, wala yun sa na prayer protection, wala na yan.
sa una-una. Dapat talaga ang prayer for protection ng mangunguna. Unang-una, seal of protection, no? Yung sprinkle. Ang seal of protection, nandito yan sa page page 51. Page 51, ito. Ito yung instruction, step by step. Ask for the guidance of the Holy Spirit. Ask from your heart the protection of Mama Mary. Seek the assistance of the saints. 4. Bind all demonic interactions using holy water around and sprinkle water around and saying, I forbid in the name of Jesus Christ any demonic interaction and any communication, and seal this place in the blood of Jesus. Yon. And then, simulan natin yung 51 to 52. Tapos, simulan natin yung protection prayer, and then break seals and consecrations, break curses and spells, break any unholy ties, grounded sa Brother Edgar, grounded. And then Saglit lang bro, nililista ko bro, inay. Nililista mo pala. Okay, May. Okay. Ano yun, ang seal of protection? Ano yung intention niyo po, ate, magpa-bless ng bahay? Dala na rin yun, pero muna kasi pinagduguan ng manok, bro. Yung Paturo tayo kay Brother Wendell. Brother Wendell, anong kailangan na mga prayers? Ano ang mga step by step na gagawin dahil napaduguan yung bahay? Una talaga yung pag-break ng consecration. Pero di kalimutan, kahit ang Paris Priest ang isagawa yan, ang prayer for protection. Prayer for protection, nasa aklat ni Father Sikia na pwede magamit, and then break the consecration. Pero mas mabuti na yung gumagawa ng padugo ay mangungumpisal din, no? Una silang mangungumpisal sa gawa ng mga occult practices. Pagkatapos niyan, gawin yung pag-break ng consecration. Kahit hindi exorcist, basta Paris Priest, siya ang pinaka-authority na gumagawa. At pagkatapos ng break of consecration, pwede yung isunod yung blessing sa panimala sa buong bahay, no, area. At pagkatapos, cleansing prayer. Cleansing prayer. Una bro, yung break of consecration and spells. Yes. Kasi nililista ko po. Tapos yung number 2 po, yung protection prayer. Hindi. Una yung protection prayer. Una ang protection ang prayer, then break the consecration. Protection prayer, number 2, break consecration. Mm-hmm. Break consecration. Tapos, 1, 2. Number 3, bro, yung may deliverance. Yung deliverance 1. Pwede kung sakali ang bahay kung sakali ang bahay infested, pwedeng gamitin ng pare yung Pope Leo XIII exorcism, no? At pwedeng pangalanan niya, halimbawa may palaging nag-aaway sa loob ng bahay, pangalanan na yung spirit spirit ng pag-aaway, no? O halimbawa yung paulit-ulit ng sakit, no? Yun pangalanan using the Pope Leo XIII. Pagkatapos niyan, pwede na ang anong page yun? Nandyan, ang pare lang nandyan, Pope Leo XIII. Okay. Yeah. So, Prayer, protection prayer, break consecration, deliverance 1, tapos blessing na bro, yun lang. Cleansing prayer. Cleansing prayer. Tapos bro, Wendell, na-ask ko, may ano pa yun bro, may kandila pa yun. Oo, dahil mag-blessing kayo, mag-break kayo, kailangan
May kandila. okay pala. Mabuti na yung kandila na gamitin ninyo, yung exercise candle na. Exercise, ay wala akong. Pwede naman ang pare ay makapag-blaze ng exercise candle. No? Bili kayo ng kandila, may part diyan sa naturang aklat na pwedeng gamitin yung formula sa blazing ng kandila. At yun ang gagamitin ninyo, sindihan nyo sa pag-break ng consecration at sa buong Sa buong bahay. Oh. Sa buong bahay. Okay na lang yun, bro. Yung walang exorcism bell, okay lang yun. Wala kami eh. Okay lang yun. Okay lang yun. Sige. Yun ang bro Wendell. Thank you po. Okay, you're welcome. Thank you, bro. Jando. Okay, thank you. At kung dagdag kaalaman, search mo lang sa Facebook yung Family Deliverance Tutorial. Baka magkaroon ka ng idea doon. Oo, nakita ko na yan kay Brother Edgar po. Inasa Oo. ni Cecilda. Nalito ako doon kaya pumasok na lang ako sa Zoom kasi maraming yung by step ba yun san. Sunod-sunod lang tayo sa it's either sa YouTube channel ko o dito kasi all about sa Deliverance Handbook ang topic natin this week, next week, all about Deliverance Handbook yon. Yeah, mag-abang ka lang sa every night topic natin para maging updated ka. Okay, thank you bro Jando. Okay, thank you. No, so yan. So move tayo na naman sa next naman na magtatanong naman ngayong gabi. Itong si Ate Meg Silva. Ate Meg Silva, good evening. Good evening, bro. Good evening sa lahat. May tanong lang po ako kay, i-address ko kay Bro Wendell. Go ahead Kagabi, doon ako natulog sa kaibigan ko. Tapos, yung nanaginip ako ng yung dinag-anan ako ng isang babae. Anong ibig sabihin doon? Nag-pray naman ako bago ako matulog. Pero hindi ako nagising dahil doon, nagising na ako umaga na talaga. Pero nag-pray daw ako ng Pater Noster. Hindi ko matapos-tapos kasi nakalimutan ko. Yun yung sa ko, yung kagabi. Doon ako sa ibang bahay natulog sa kaibigan ko dahil nag-isa lang siya. Anong itsura ng babae te? Normal na babae. Yung babae, parang siya, yung bali, ako yung dalawa kaming doon, yung parang carer ako sa babaeng yun. Tapos isang lalaki carer, dalawa kaming carer. Kasi yung babae parang may ba siya, yung baliw ng kunti. Tapos parang nakita ko sa mata niya na siya, yung parang may sapi siya. Nakita ko sa mata niya na nag-iba yung mata niya na parang nangitim na. Tapos bigla niya akong inatak na ako, dinaganan ako sa tiyan. Tapos nagdasal daw ako. Tapos dahil na may kwintas ako na Saint Benedictine, sabi ko, sige kan, may kwintas ako dyan na Saint Benedictine, mahipo mo yan. Tapos nawala siya. Nawala. Yung panganaginip na yun, bigla lang nawala. Tapos tuloy-tuloy yung tulog ko. Nagising ako sa umaga. Yung naalala ko siya. Naalala ko. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos hindi lang naman isang bisis ako natulog doon sa kaibigan ko kasi sinamahan ko nga siya, nasa hospital yung asawa niya. So, anong ibig sabihin doon? Harassment ko ba yun o na-contaminated ako dahil yung bahay niya, marami silang yung mga yung display na pero pinatanggal ko, sabi ko tanggalin mo yan kasi parang hindi yan tapos ba ako yung kasi may bisita siya na yung magpartner ba na tumboy. Oy. Nung kahapon yun, tapos kagabi doon ako natulog sa kanila. Tapos sabi ko, hala, baka yung yun? Ano yun?
Okay, bigay natin ang pagsagot kay Brother Windel. Brother Windel. Malinaw na attack talaga yon. Kagabi, yung paring Francisca na bisita namin, nasa Roma na assign, nagtanong siya sa akin, bakit umano, pag kahit nasa Roma siya o sa iba basta, unang araw niya, sinasakal umano siya ng demonyo. No? So, real talaga na meron tayong kalaban na hindi matutulog kahit tayo'y tulog. Tayo'y aatakihin kahit tayo'y tulog. Kaya pwede natin gamitin yung exercise oil bago matulog. In the name of Jesus, I seal myself with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Yun, i-cross natin sa ating noo. At kahit nga ginawa yan, merong karanasan ako na may atake pa rin minsan, no? Minsan sa habang natulog na ganyan. Lalo na pag may tumatawag na merong dinadala pala sa office. So, naalala ko din, nasa linya ba si Brad Kenneth, Brojando? Si Brad Kenneth, daming mga occult paraphernalias ang pinatanggal niya. Maraming mga occult paraphernalias yung tinatanggal niya. Abang mas mabuti kung nasa linya ni Kenneth dahil experience niya, sinasakal talaga siya, no? At sabi ng maitim na tao na nagpakita sa kanya, ikaw ang dahilan kung bakit tinanggal yon, no? At naputol yung puno ng mangga, na nasa kanilang bahay. So si Brad Kenneth yan, may experience tungkol dyan. Tinatanggal niya yung Brad Wendell. Yes, brother. Yung testimony ni Brother Kenneth, yung nandyan siya sa station yon, yung siya lang mag-isa yung weekend, yung nandyan lang siya sa sala at saka yung TV naka-close na, naka-off na. Kaya bigla lang naka-on. Then, 3 beses yun na babangon po siya para po ma-off niya. Pero pangatlo, hindi na siya nabangon din. Bigla lang may naharap sa kanyang malaking tao, parang kapre. Kayo ang dahilan na yung mga kamag-anak mo hindi na magpunta ng albularyo at pinatanggal nila yung mga occult paraphernalia at biglang nawala. At pagkawala, yung malaking puno ng mangga sa kabila ng compound ng yung stasyon na nila, yung sa likod, bigla lang hindi naman siya siguro yung manok ang yung hating gabi na, yung parang giuyo Brother Wendell, yun ang testimony ni Brother Kenneth nga parang malaking tao ang sa puno ng mangga. Yun ang testimony ni Brother Kenneth. Pero mas maganda si Brother Kenneth yun ang mag-testimony. Yun ang sinishare natin sa yung experience niya, yung pag-uwi niya sa kanilang bayan, yung bayan ng Tabina, yun ang tapos yung nakaseminar ng Exorcism Deliverance sa parokya ni Father Rene sa San Pedro, yun na, pinapayuhan na yung mga kamag-anak na wag na kayo magpunta na albularyo, tanggalin yun, yung lahat ng mga occult paraphernalia at saka mag-compensal kayo per renounce yun dahil napakita sa kanya yung kapre. Yan ang testimony ni Brother Kenneth. Yung naman, ewan ko, may ilang beses na ako natulog doon, pero nung last week na pinatanggal ko yung mga, nila, yung may mga Buddha sila na, yung maraming, yung parang sa, yung Buddha, yung Buddha. Tapos pinatanggal ko sa kanya patos mga Chinese na mga tapos nung gabing yun, nung ginawa niya yun, nanaginip yung kaibigan ko, yung may-ari ng bahay na na kinagat siya ng ahas. Sabi ko,
ako naman, nandun ako noon, ako nagpatanggal, nagdasal na ako ng yung prayer for protection. Tapos naghugas ako ng holy water sa kamay ko kasi inutosan niya akong ipaabot yung malaking dream catcher. Sabi ko, nandun pa talaga sa kwarto na natulugan ko yun. Tapos Dream ang ginawa catcher. ko, sabi ko ayoko nang matulog doon kasi ang laki ng dream catcher na mo doon sinabit. So sabi ko tanggalin mo yun, ayoko doon. Tapos nung kagabi naman, bigla na lang akong yung panaginip ko na yung babaeng yun, parang baliw siya ng konti pero nagtrabaho daw ako doon sa babaeng yun, ako yung bantay, dalawa kami, tapos bigla na lang niya akong inatak, dinag-anan sa tiyan, tapos kasi nakita ko na may siya, parang may sapi siya na nakita ko yung mata niyang nangitim. Tapos, yun nagulat na lang ako. Pero dahil sa panaginip ko, may susuot ko kasi itong Benedictine ko na cross, tapos may rosary pa ako. May Mama Mary, tapos nagdasal daw ako ng Pater Noster, pati yung Ave Maria kay Mama Mary. Tapos, tapos umalis siya. Tapos marunong daw siya. Sabi niya, marunong din akong mag-Latin. Sabi niya, sabi niya, marunong din daw siya mag-Latin. Nagsagot siya sa akin. Sabi ko, tapos parang na lang yun. Nung sabi ko, may Benedictine Cruz ako dyan, nakaano sa akin. Sabi ko, umalis ka. Tapos, umalis siya. Tapos tuloy-tuloy naman yung tulog ko. Nagising na lang ako sa umaga. Naalala ko yung panaginip na yun. So, hindi ko alam kung ano yun, sa attack yun dahil sa bahay o kasi may bisita siyang mga tumboy kahapon, sabi niya. Brother Wendell, ano yung mo doon? Ibigay muna kay Brad Tata, nag-message kasi ako sa isang pari, Brad Jando. Kasi, meron akong research kasi dito, at based to sa research ko, meron tinatawag na batibat, no? Tawag na batibat, pero iba tong nandito sa nawala. Ayan. Iba tong nandito kasi dahil ang nandito kasi obese, no? Sabi dito, batibat. The batibat is a vengeful demon found in Ilocano folklore. In Tagalog folklore, the creature is called bangungot. The batibat takes the form of an ancient, grotesquely obese, tree-dwelling female spirit. Pero nasa punuan kasi ito kapag matutulog ka sa ilalim ng puno, ito yung dyan, malaki, napakatabang babae na dadagan sa'yo. No? Yung, ito, bangungot din ito. Pero sa'yo kasi is normal lang. Itim ba? Itim? Ang babae hindi, normal lang na parang... May mukha, wala? Oo, may mukha. Nakita ko nga yung mukha niya, pati yung mata niya na kasi nagtrabaho daw ako sa babaeng yun kasi parang bantay ako sa kanya. Dalawa kaming lalaki, may kasama akong lalaki, pero ako lang yung inatak niya nung nakita niya ako. Ang ginawa mo, nag-pray ka na lang para mawala siya. Oo. Okay na yun. Nag-pray ako ng Latin. Tapos ang ko lang doon, maraming bisis na ako natulog doon, pero kagabi lang ako na naginip ng ganun. Pag naginip ka ng ganun, magdasal ka na lang, Temeg, kasi yun ang talagang pangontra sa bangungot. Oo, yung bago din ako natulog, din ako yung ginawa. Sabi ni Brother Wendell na yung sa holy oil na Tapos nag-sprinkle pa ako ng holy water, yung talagang na-bless niya yun, kampante ako, pero nabigla lang ako. May isa pa akong tanong kay Brother Wendell. Yes, go ahead. Nung itanong ko sana to last week kasi narinig ko yung may babaeng nagtanong tungkol sa panaginip din. Na yung sabi ni Brother Wendell, narinig ko na sabi niya, nangyari ba ng totoo yung panaginip ko? Panaginip niya. Na tinanong ni Brother Wendell. So ang tanong ko, may panaginip ako na noon pa, hindi ko nakalimutan, hindi pa ako nakarating dito sa UK, na panaginipan ko yun at nagkatotoo. Na so ano bang ibig sabihin noon pag nagkatotoo yung panaginip na nangyari talaga? Pero hindi naman masama yung panaginip, hindi masama bro, kasi nasa Pilipinas pa ako mga early 2000, hindi pa ako nakarating dito sa UK.
ang panaginip ko may isang tao na nagbigay sa akin ng parang prayer booklet na ano lang. Tapos pag open ko si Saint Faustina at saka yung sa Divine Mercy. Tapos nung nakarating ako dito sa UK, nung unang pagsimba ko, yung may taong doon sa pintuan na nagbibigay siya ng mga prayer na yung sa Divine Mercy. Tapos inopen ko yun, naalala ko yung panaginip ko. Inano ko na, sabi ko, hala, ito yung sa panaginip ko na may nagbigay sa akin na lalaki na hindi din siya Pilipino, rin siya yung parang taga rito na puti. Tapos pagbukas ko talaga, pagbigay niya, naalala ko yung panaginip ko na ito yung picture na binigay sa akin na si Saint Faustina, pero binaliwala ko yun. Pasok lang kami sa simbahan. Tapos gano'n, sabi ko, ano kaya yun? Kasi yung panaginip ko na sa Pilipinas ako, nakarating ako dito, tapos nagkatotoo. Yun. Ano tawag doon? Yung yung Divine Mercy na prayer, yung nandyan si Saint Faustina. Hawak-hawak ko pa nga ngayon yung prayer na to na hindi ko naman siya ginawa kasi yung yung nagpe-pray lang ako sa Divine Mercy, yung parang 3 o'clock habit, pero nung pag-pandemic na, binuksan ko siya uli, na nakita ko siya sa wallet ko kasi nilagay ko sa wallet talaga ng pagbigay ng tao doon sa simbahan o ng simba ko dito. Tapos sabi ko, paano kaya ito gawin? Tapos, yun, nung hinanap ko siya sa YouTube na, ganito lang pala magawa ng Divine Mercy, yung prayer na yung talaga, yung hindi lang short prayer. So, nakita ko sa ginawa ko na mula 2020 kasi 3 o'clock habit lang yung alam ko yung prayer na Divine Mercy. So, ito yung teka, ipakita ko sa sa camera. Yung ito siya, Divine Mercy. Yun yung binigay sa akin. Ito din yung sa panaginip ko. Tapos si Saint Faustina dito sa likod. Yan. So natatanong siya, Brother Wendell, kung ano ibig sabihin ng panaginip na yon? Anong ibig sabihin? Ito yung binigay sa akin. Ito din yung sa panaginip ko. Okay, yung si Saint Faustina. Wag maniwala agad-agad sa panaginip, no? Dahil yung nakabatay sa panaginip, delikado po, lalo na yung maniwala kung anong ibig kahulugan sa panaginip. May mga mahilig magbasa ng kahulugan sa panaginip. Ang nangyari, yung kanilang anak o apo ay nagiging sonambulistic type of demonic possession dahil sa mahilig magbasa ng panaginip. Mag-iingat talaga niyan. At bakit huwag agad maniniwala? Dahil ang demonyo kasi pwedeng kung nanaginip ka ng horror, pwedeng mag-ibang anyo, managinip ka ng mga banal para hindi ka na matakot, at mag-ingat din dahil ang taktika niya, magbigay siya ng 99 na totoo. Pero mag-ingat sa 1%. 99% totoo. Tunay. Mag-ingat sa 1%. Dahil yun 1%, sisiguruhin niya, nagigibain niya yung naunan niyang ibinigay na 99. Kaya huwag agad maniniwala. Okay. So, Ate Meg, okay na ba yon? Ate Meg, okay na ba yon? Okay, thank you. Kasi yun lang narinig ko na kung patanong ni Brother Wendell dun sa nagtanong noon na kung anong totoo ba yun nangyari. Pero totoo talaga yung sinabi mo, Bro Wendell, kasi nagbabasa talaga ako noon, way back 2000, nagbabasa ako ng about dreams. Thank you. Okay. Kaya siguro. Thank you, Ate Meg. Yun. Thank you. Yun ang kanya. So, mag-ingat kayo sa panaginip ha. Huwag basta-basta mag-interpret. Dito naman tayo kay Lynn Daciado. Huwag tayo magpaniwala masyado. Lynn Daciado? Yes, good evening, Brother Jando. May tanong lang ako about sa yung sa exorcism book kasi
Interesado kasi ako sana na aralin siya or basahin, or kabisaduhin. Kaya lang baka may mabulabog ako dito sa ano namin, sa bahay kasi hindi ko alam kung may mga gano'n. Nung last kasi na nakinig ako dito sa punto per punto, naalala ko yung isang lalaki na parang kinakabisado niya sa shower, lumakas yung ano, yung gano'n. Hindi pa ako masyadong prepared kasi wala rin po ako ngayong kilalang exorcist priest. So okay lang po ba 'yon kung halimbawa bibili ako ng book tapos kabisaduhin ko siya? No. Kabisaduhin mo, wag mo lang isali yung exorcism prayer tsaka yung blessing of sacramentals. Okay. Okay. Sige. Thank you. Yun lang po. Okay, thank you Ma'am Lynn Dakyado. So, move naman tayo sa naman kay May. Hello, May. Good evening. Hello, good evening po. Hello, good evening. Good evening, narinig po? Yes, naririnig ka po. Ate. Okay. Magandang gabi po. May tanong ko lang po kasi malapit na po kami mag for good ng family. So, yung bahay po namin, parang 8 years na siyang na-bless ng pare. So, ngayon, mag-for good na kami. So, kailangan pa bang ipa-bless ulit? Or kami na lang? Or ako na lang? Brother Wendell. Yes, hindi ko nakinig dahil kasalukuyan kasi kaming communicate ngayon dahil sige. Isang pare na out of curiosity umanib sa Freemasonry. So kasalukuyan pa. Okay. Brother Edgar? Okay, so dapat ba i-publish ng pare? Ilang taon na ba yung iniwan na ng bahay? Ano po, parang 8 years na po namin nabili. So, nauwian lang namin bakasyon, 2 years. Tapos 1 month lang, sa alis na nun. So, ngayon, magising na talaga kami. So, matagal na. Parang siguro, kasama na ito sa yung tinatawag na haunted house. So, dapat pa-deliverance po yung bahay mo. Palayasin yung mga evil spirit yan at mag-publish tayo ng mga pare, no? Yun ang dapat gawin ninyo. Kasi matagal na, 8 years na. Nagpasok ng mga evil spirit yan. Haunted house na yan. So, anong gagawin niya, Brother Edgar? Yung tanong niya ba? Yung tanong niya na ano tanong mo, Mamay? Sa ikalawa, pwede ba siya ipa-bless uli? O kayo na lang mabibless yung ba tanong mo? Nabili yung Catholic Handbook of Deliverance. Kasi meron akong nakita dito yung Entrustment of the Home to Mary, Hope of Christians. So dapat talaga po pare na or... Merong dyan, ate, ward spiritual disturbance? Meron po akong... May nakalagay dyan, ward spiritual disturbance. Nasa page... page 126. Yan ang gamitin niya. Okay po, nakita ko siya. Yan. Yan ang gamitin sa bahay. Pwede siya Kahit kami lang po, okay lang. Pwede kayo mag-deliverance, pero dapat mag-publish bago mag-deliverance. Okay na po ba yun, Ate May? Pero... Hindi kayo makapublish. Pero para sure po, pa-bless ko na lang din ulit, no? Pa-bless mo. Pwede rin. Okay na po ba yan, Ate May? Tapos po, meron pa akong... Sige, go ahead. Meron pa po. Kunwari po, bibili ng furniture kasi yung parang sa kakilala ko, yung mga galing ng ibang bansa. Tapos, mostly galing Japan yung mga binibenta niya eh. So, narinig ko kanina yung bumili ng damit na uhay-uhay. So, ito, mga furniture naman.
So, ano po ba? Kailangan po bang ano yun, yung consecrate? Ano po ba yun? Yung parang para mawala yung dating may-ari ng gamit na yun, baka may something. Grounded si Badidgar. Badidgar, grounded ka. Oh. Grounded yung ano mo, maluwag. Okay na, okay na. Okay na. Oh. Dapat lang. Sige, dapat go lang, ahead. Ano pong prayer yun? Dapat, ano yun, sa page 76 yung prayer para pag-break sa mga, kung mayroong 76 po. consecration, break mo. Lahat ng mga pagkain, yung mga Okay mga po. damit, Yun, pwede po yung gawin. mga bagay. Kasi, 3 times. kasi may napanood ako sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Salamin yun eh. Tapos, binili niya. Tapos may nagpapakita dun sa salamin niya. So, second hand kasi yung binibili. So, yun. Gamitin mo yung page Bago 56 3 bago times. namin sabihin. Okay po. Tapos, last na lang po. Kasi yung pong about regarding po sa laying of hands, sabi ko po to sa leader namin. So, sabi po niya sa akin, tayo daw po lahat ay nabinyagan. So, tayo daw po lahat ay parang yung pare. So, pwede daw mag laying of hands. So, yun po. Ang pare pwede. Pero tayo, Pare mga lang laigo ay hindi. Ang mga laigo hindi. Pero kung mayroon kayong sacramental, yung sing-sing, crucifix. yung crucifix, ay pwede mong ilagay sa ulo ay para kayong naglilihan. Pero hindi. Ang intention mo yung sing-sing. Ang sing-sing So, yung hindi talaga ilapat mo pwede. sa ulo. Kasi nasanay po kami dito, pag Hindi pwede uuwi kapag na po, walang kuhan sa sacramental. Hindi pwede pag wala sakramento. Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po, bro. Thank you, bro, Jando. Okay, thank you, Ma'am May. Ikaw na lang mag-mute kasi hindi kita ma-mute dito. Sige po. Ako lang. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. Diyan naman tayo kay Mary Jane Neo. Mary Jane Neo? Hello? Mary Jane Neo? Wala. Si Mary Jane Neo. So, dito. Hello, Ayun. good evening po. Hello, good evening. Magtatanong lang po ako about sa panaginip po. Kasi yung palaging every night, nananaginip ako ng patay na. Pero yung action is in my dream, buhay sila. For example, my father and then my brother-in-law. Parang ganun. Ano po yung ibig sabihin nun? Brother Tata? Yes, sadali lang kayo meron tayong So, yung panaginip na panaginipan mo yung matagal nang namatay pero sa panaginip mo buhay, yun ba? Yes, ganun lang. Yung mga patay is yung kamag-anak mo? Opo, mostly hindi naman every night, maybe every other day or every 2 days. My father, my brother, or my mother-in-law. And then last night, hindi ko nga, kaibigan ko lang yata or classmate ko yung pero patay na siya. Pero yung in action, buhay siya. Sa paniginip. Pero yun, yung mukha niya, ganun pa rin, hindi yun nag-iba. Oo, hindi. Okay. As in, based po sa aking experience, mismo aking ama, patay naman, pero minsan, hindi sa lahat na, sa iyo ay palagi, di ba? Pero sa akin, kakataon ba, mga pangatlo sigurong beses na naginip ko sa kanya na medyo buhay siya pero ngunit patay na. So yun ang dahilan na minsan makalimutan ko siya na pagdasal. So pagdasal ko ulit, yun ang dahilan nga sa ngayon, halos gabi-gabi o before po ako
mag-prayer ng Holy Rosary. Pag ipadasal ko yung lahat of yung mystery, yung may mystery na sa akin kadalasan yung ikalamang misteryo. Ipadasal yung mga intention sa mga kaluluwa pag marosary. So, baka magpa-ano sila, humingi sila ng prayer. Pero yung sa iyo, yung kadalasan na, hindi lang minsan, palagi na. So, baka may ano na yun, may ibang ano na, baka invested na yun na, kay hindi tayo basta-basta maniwala sa panaginip, baka ano, yung demonyo attack na yun. Pero mas maganda siguro, para sa akin, ipagdasal mong kaluluwa sa mga kamag-anak mong nandiyan sa kabilang buhay na humingi sila ng dasal. Actually, pag nagdasal ako, kasama namin yung mga souls nila pero hindi ko nga rin Palagi silang lalo na yung tatay ko. Tapos, pag nagdasal ako ng rosary, ini-include ko naman siya talaga for sa isang mystery. And then, nagpe-prayer intention po ako through online na nilalagay ko na prayer for his soul, something like that. Pero hindi ko mag-gets bakit siya nagpapapanaginip. So, mas maganda siguro, before kayo magtulog, maliban na mag-rosary po kayo, mag-bless po kayo sa iyong kwarto. Okay lang po ba yung rosary na nakikinig ako na like in YouTube? Kaso nakakatulugan ko po. Hindi yun epektibo. Mas maganda kayo vocal prayer yung kayo ang mag-rosary. Hindi lang yung sa online. Okay, salamat po. Okay, maganda. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, thank you, Ma'am Mary Jane Yo. Okay, maraming salamat. Tanong tayo kay Joey. Joey? Hello, good evening. Please click po yung unmute screen. Hello po. Hello, good evening, bro. Narinig mo na ako, Sir Jando? Yes, naririnig ka na, bro. Okay. Maganda po sa lahat ng punto por punto. May tanong lang po ako may santos ako sa bahay namin. Tapos yung kapitbahay namin walang santos pero Katoliko siya ba? Pwede ko ba siyang bigyan ng santos? Pwede. Pwede Yes, bro. Yung pagkatawang tanong ko po, yung nagro-rosary po ako, tapos wala akong mamamiri kahit wala akong kandila. Okay, bigyan natin para kay Brother Edgar. Hello? Bigyan natin Brother Edgar sagot, Brother Edgar. Anong tanong niya, bro? Okay, yung tanong mo, Brother Joey. Brother Edgar, yung tanong ko po, nagro-rosary po ako, kaso po, wala akong kandila. Yung pagro-rosary ko, dinirinig pa rin yung ba ni Mama Mary yun, kahit walang kandila po? Okay lang yun, yung mag-rosaryo na walang kandila. Kung nandyan ka sa trabahoan, ayon sa truck, nagsakay ka ng sakyanan, hindi naman pwede ka ng kandila sa sakyanan. Kung nandyan ka sa bahay, pwede na mag-ano ka sa kandila. Pero ang katanungan, marinig ba? Ang sagot ay marinig sa mga santo o sa mga birhen. Kasi ina ng Diyos si Mary at ngayon na ng mga santo. Nakarinig man si San Juan. Basahin mo na, Brother Jando, sa San Juan, Pahayag 5:13. Okay, tingnan natin sa Pahayag 5:13. Ito. Pahayag 5:13. Ganito. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa dagat na umaawit.
ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kalawalatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. San Juan, dito pa lang sa lupa, nakarinig na sa lahat ng mga nilalang. Yung, langit, dito sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kung nandun na sa San Juan sa langit, pareho-pareho lang ang pangyayari. Marinig tayo niya. At ang mga birhen, mas magarinig kasi mas malaki ang power niya. Ina ng mga ina sa ating Panginoon. Reyna ng mga santo, reyna sa langit. So yun, sila ay makarinig ating mga dasalit. Kahit saan tayo makarinig dahil binigyan sila ng power sa ating Panginoon. Opo, opo, kasi nagro-rosary kasi ako dito sa trabaho kasi panggabi ako ngayon. Tapos wala akong kandila ba? Araw-araw po ako nagro-rosary kasi walang kandila nga. Okay lang 'yon. Hindi naman ang kandila ang usok ang nagdadala sa panalangin mo. Okay po. Kahit walang kandila. Akala ko kasi ayaw. Ang pagdasal mo narinig sa mga santo at narinig sa ating Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano ang dasal natin. Narinig nila lahat. Okay, yung sunod ko na tanong po, kapag yung bata na namatay, automatic ba yun na magiging santos? O anghel ba kaya tawag sa kanya noon? Hello po. Brother Tata. So, sandali lang. Yung bata na namatay, pero yung nagabinyagan. Opo, yung mayroon akong anak namatay. May binyag siya. Tapos, Nabinyagan. Opo, nabinyagan. Ang tanong ko po, yun ba automatic siya na magiging anghel or magiging santos? Yung mga bata. Ilang taon? Mga 2 years po, mahigit. Okay. So, nabinyagan siya. So, natanggal na yung ang original sin niya na nandiyan sa kanya yung sanctifying grace. At saka, inosente pa po siya. Hindi pa siya makagawa ng actual sin, yung sa Hebrehanon 9:11 na ang bata inosente pa. Hindi pa niya alam kung ano po ang tama at ang mali. So, hindi pa siya makagawa ng actual sin. So, sa ating doktrina, ang isang taong makatanggap ng binyag, siya po ang pinakabanal na tao. Pag siya ay mamatay, sakto na siya po ay nakatanggap ng binyag, diretso po siya sa langit. So, kung basahin natin ang Lucas ba yun, Brother John? 22:30? Ano yun? Ang tayo ay nandun sa langit katulad na ng mga anghel. Okay, diba? tinan natin sa Lucas 22:30. Ito sinasabi dito. Makakasalok ko kayo sa aking mesa. Kuhan siguro, Mateo 22:30. Mateo 22:30. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa, magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Okay, so katulad na ng mga anghel. Lalo na yung mga bata namatay na nabinyagan, nandyan na sa kaniyang sanctifying grace. So, anghel na yon. Opo. Okay. Pero hindi yung ibig sabihin Santos, Santos na rin siya noon, matawag Santos. Santo, lahat ng mga anghel ay sa banal, santo. Ibig sabihin yung anak ko po, ibig sabihin Santos na rin yun, na matawag siya. Lahat ng mga anghel, propeta, yung mga apostol, ay mga santo yun sila. Katulad na ng mga anghel. Mga dolya lang po sila. Dahil po, si Mama Mary yun ang hyperdolya. Si Joseph, protodolya. Si Mama Mary, hyperdolya. Yung anak ko po, kuwan na yun, yung ibig sabihin na bilang siya sa angel na kuwan. Roger, yung mabasa natin, yung Mateo 22:30. Okay po. Okay na yun, bro. Kada lang po, Brando. Yes, Brother Angel?
Yes, may dadagdag lang po ako kanina tungkol sa rosary, yung sa rosary. Okay po, sige, sir. Opo, yung pong sinasabi niyo na may kandila o ano, actually, maganda rin talaga sa pananalangin may kandila, no? Pero kung talagang wala, okay lang po. Pero ang pinaka-importante po kasi kung paano manalangin, lalo na sa mga ama o sa mga lalaki. Unang Timoteo po, chapter 2, verse 8, Brad Jando. Okay, unang Timoteo 2:8, ito sabi, gusto kong sa lahat ng pagtitipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o pagkikipagtalo. Sana all. Ayan. So, kahit anong rosary natin, kahit anong pagsisimba, kahit sa lahat po yan, no? Lahat ng mga kalalakihan. Pag daw lahat ng mga lalaki langin ka, puso, walang galit, may kapayapaan at kung ano-ano pa. So yun po ang pinaka-importante sa Diyos, no? Ayon po sa Biblia yan. So yun muna yung ano natin, nasa state of the sanctifying na tayo. And then saka tayo magdasal dahil alam natin from Kawikaan chapter 59, no, na hindi, yung mga makasalanan hindi dinidinig ng Diyos. At mayroon ding patunay na hindi dinidinig ng Diyos. Ang Diyos mismo nagsabi, Isaiah po chapter 1 verse 15. Sana meron ding talata na ano, ayaw ng Diyos yung mga nangaasar. Isayas 1, kasi marami nangaasar eh. Wala kaming galit sa puso. Wala kaming galit. Ngiti lang kami pero nangaasar na yun. So, kapag manalangin kayo, hindi ko kayo papansinin kahit paulit-ulit pa kayo manalangin, hindi ko kayo pakikinggan dahil marami kayong pinatay na tao. Yun, so malinaw na malinaw yan. Ang Diyos na nagsabi dyan. So sa kanyang bibig yun, sinabi mismo sa Biblia na kahit manalangin kayo, talagang hindi niya kayo pakikinggan. So mayroon talagang gano'n na hindi ka pakikinggan kahit mag-rosary ka, kahit ilang kandila pa ilagay mo dyan, kahit ano pa, ano mo. Pero kung ang katawan natin, ang personality, makasalanan nandyan, ayun nga, no, may puot ka, may galit ka sa ano, hindi ka nagpapatawad. Para sa lahat po ito na nakikinig ngayon, ayon po sa Biblia, hindi tayo pakikinggan. So, napaka-importante po yung confession, yung cares. Bago po tayo magdasal, let's examine our conscience, examine ourselves muna, no? Kasi kahit gaano karaming pagdarasal mo, sabi ng Diyos, kung ikaw ay nasa mortal sin pa, hindi ka rin niya po pakikinggan. Pero yun nga, pag nasa state of grace ka na, yun na po, may chance na po tayo pakinggan ng ating. Yun lang po, maraming salamat. Yes. May linawin tayo kanina. Parang, yung Mateo 22:30 ay pag ang mga taong naging santo ay matutulan sa mga anghel. Hindi talaga anghel tayo. Ay alam na natin yung anghel ay pure spirit. Tayo ay may harap din tayo na muling pagkabuhay. Sabi ni Brad kanina, yung anak niya ay anghel na. Hindi anghel na. Hindi. Parang sa isip mo na para sa isip mo ay anghel na yung anak mo. Opo, hindi maging anghel ang anak mo, ay may sama lang tayo sa mga anghel, matutulan tayo, pero manatili tayong tao sa muling pagkabuhay, magkaroon tayo ng glorified body. Kasi may nakita di ako tao tayong laging santo. Sure ba? Sila, hindi pa natin alam kung nandun ba sa langit. Patuloy tayong magdasal sa yung pagdasal mo sa anak mo, itigil mo na. Ipatuloy mo lang pagdasal mo sa kaluluwa sa anak mo. Huwag mong sabihin na ito ay naging santo na. Hindi pa natin alam. Okay bro, ito yung sagot. Okay, Brother Joey, okay na po ba yun? Brother Jando, pwede isa na lang po follow up. Sige, last na lang bro kasi lagpas na tayo sa oras bro. Okay po, last na lang ito.
Yung ako yung nalaman ko ba, 'di ba si Kristo, siya ang tinatawag na King of Kings? Hello po. Okay, go ahead. Tapos ang hindi ko po alam kung sino naman yung Queen of Queens, tapos Prophet of Prophets o Apostle of Apostles. Sino po yun sila? Yung kung mayroong mang Prophet of Prophet, Queen of Queens, o Prince of Prince, o Princess of Princesses, sa langit, meron po ba yung na sila noon? Ngayon ako nakarinig ng ganun ah. Yung kasi si Jesus Christ, tinatawag kasi natin King of Kings. Tapos, kung baka meron ding Queen of Queens. Pag sinabi tapos si Jesus Prince of Christ, King of Kings, ibig sabihin, lahat ng hari sa lupa, siya ang pinakamataas. Yun. Pero yung Queen of Pwede Queens, rin siya meron din tawaging po ba? King of Queens. Si Mary, bro. Pwede rin. O, pwede rin siya Queen of Queens. Di ba, Ma'am Mary? Mary, yung rin Juan, sa mga... yung Prince of Prince, o at saka yung Princess of Princesses, meron din po ba yun? Prince of Princesses, si Cristo pa rin kasi Prince Cristo, pero Princess, ay wala akong alam doon. Walang princess. Wala po, Princess of Princesses. Wala po pala. Yung Prophet of Prophets, meron po ba? Prophet of Prophets, si Cristo. Prophet of Prophets. Jesus pa rin. Akala ko si John Apostle the of Baptist. Apostles, Jesus Christ pa rin yun. Mali pala ako. Akala ko kasi yung Prophet of Prophets si John the Baptist at saka Ay, yung sa hindi. Apostle of Apostles si Peter. Mali pala ako. Bro Jando, isang Yes. yan yung inaano nila, hindi daw propeta si Jesus. Pakibasa po 1 chapter 7 verse 40. Ano yun? 1, Chapter 7 verse 40. 7 verse 14. Eto. 40 40 pala. Okay, 40. Yan. Maraming tao ang nakarinig sa sinabi niyo ni Jesus at sinabi ng ilan sa kanila, siya na nga ang propeta na hinihintay natin. Ayan. So Lucas chapter 24 verse 19. Sabi nila hindi siya propeta. Okay, 24:19. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus sa taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. 1 chapter 4 verse 44. Ang dami niyan. Okay, 1:4:44. Basta lahat yon propeta si Kristo. Yan. Yes. Si Jesus So, mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi ginagawa ang sarili niyang bayan. Yeah. Ang dami po na yan, Lucas 7, Lucas 13:20, John 6:14, John 9:17. Sabi nila si John the Baptist lang ang propeta. Hindi po, si Jesus. He's the last prophet. He's the last prophet of the New Testament hanggang ngayon. So, pagka may ibang propeta po na nagsasabing sila'y propeta, bula ang propeta na po yun. Yun lang po, maraming salamat. Okay. Thank you. Maraming salamat sa maraming salamat sa iyong pagtatanong, Brother Joey, at sa mga nanood ngayong gabi. Salamat po din sa Brother Jando at saka sa lahat ng punto por punto na sa pagsagot nila sa katanungan ko po. Okay, God bless thank you you. all. Meron ka ng santo doon sa langit. Po, salamat. Meron akong anak. Okay. Salamat po. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Joey. And then, Brother Edgar, may huling mensahe, Brother Edgar?